Gandang gabi po muli sa inyo. Isang maaga pong pagbati sa inyong sa kapistahan po ng ating parokya sa pangangalaga ng kanyang mahal na birhen, pangalan Birhen ng Peña Francia. Pangalawa po, salamat po sa pagkakataon na ako'y maanyayahan ng inyong kura, ng mga paring narito, Father Herbert, Father Clement, at 10 po ng mga kasamang laiko. Isang malaking karangalan po at isang magandang pagkakataon na makabalik. Ako po ay naririto, 23 taon na ang nakalilipas. Kaya po, matagal-tagal na yon. So, anyway, pwede po ba akong makiusap? Father Herbert, pwede po ba akong makipatay lang kung kakayanin yung spotlight? Ayan. Sige ho. Iyon. Sige po. Meron po kasi akong eye defect. So yung sobrang liwanag ay hirap po ako. Yun po yung, thank you ho. Gusto niyo patayin na rin yung mga ilaw? Mas makabubuti yung sa akin. Sino po sa inyo dito ang sanay o nakasakay na sa bangka? Wow, talagang hindi binabaha ang Peña. Okay. Bagay, nung panahon namin, no? So, isa po sa mga katangian ng isang balsa o bangka ay yung pong palo o palo. No, yung bar. Parang hindi ata talaga. Train ba sinasakyan ninyo? No po, yung mast, M-A-S-T. No, yung palo o palo, no, masts. Hindi pa po. Mamaya po sasabihin yung paglalayag. Tatawagin kita pag sabihin ko, ikaw, yan ha. So, kapag naglalayag, ayan, sabihin ko na, naglalayag. Pag naglalayag po tayo, makikita mo yan, na po. In fact, I'll be very honest, itong ikukwento ko sa inyo ay nabasa ko. Kaya sabi ko mukhang magandang ibahagi ito. Noong mga unang panahon po, 75 years ago, di ba tinapat even before 75 years ago, kapag ang isa pong bata ay nangangarap na maging isang mandaragat, siya po ay pinasasama sa murang edad para lumayag. Di ba? Para lumayag. At doon, mararanasan niya kung ano ang pakiramdam, ano ang ginagawa sa isang bangka, sa isang sasakyan pang dagat. At unti-unti, siya po ay makaaalam, mararanasan niya, at unti-unti niyang mamahalin, yayakapin, matututunan kung paano ang isang maging mandaragat. Hanggat siya ay maging tunay na mandaragat. So, nagsisimula sa isang bata. At isa po sa mga ipinagagawa sa isang bata na nagnanais na maging mandaragat ay yung umaakyat doon sa dulo ng palo. Hindi pa ho kasi uso nun yung mga navigation system. No? Kanina po habang naglalakad ako dito, tuwan-tuwa ako, no? Ang daming mga telescope dito. No? Pala camera. Iba na talaga ang Peña ngayon. Ang ginagawa po nun, siya po ay pinaakyat doon dahil siyempre maliit, kaya siyang bitbitin, kaya siyang sumampa doon sa palo o palo. Tapos siya po ang nagkatingin. Kung ano man ang nagaganap, kung may makikita man sila doon, sisigaw niya. Minsan po, sa kanyang pag-akyat, no, dahil sumubok siya sa unang pagkakataon. So, habang siya ay umaakyat, excited. Pagdating sa kalagitnaan, tuwang-tuwa. Nakatingin siya doon, no? Nakatingin siya doon sa tuktok. Pagdating niya sa taas, dahil nandun na siya sa tuktok, no po, siguro nagulumihanan siya. Natuwa siya doon sa kanyang mga nakita. So yung kanyang focus, nawala doon sa tuktok. Tapos pagdating niya po doon, nagkaroon ng isang hangin na malakas. Pumalo yung hangin, kaya siya po ay napakapit doon sa dulo
at napatingin at tumatawag ng saklolo. Kaya yung mga mandaragat na nasa baba ay sumisigaw sa kanya at sinasabing, huwag kang titingin sa baba. Diyan ka lang tumingin sa taas. Kasi oras na tumingin ka pa sa baba, mahihilo ka, mawawala ka sa focus. Mawawala ka sa focus. Pwede kang malaglag sapagkat nawala ka sa focus. End of the story. Mga magulang, mga kapatid, mga kasama, mga kapwa namimintakasi sa Mahal na Birhen ng Peña Francia, ngayon bilang ika-4 na gabi o ika-4 na araw ng ating pagdarasal, tayo po ay nabiyayaan ng isang napakagandang simbahan. Bagamat masasabi nating hindi kalakihan, ngunit isang simbahan na punong-puno po ng buhay, punong-puno ng ligaya, punong-puno ng aktibidad, punong-puno po ng sigla. Natatandaan ko po, nung ako po'y naririto, 23 taon na nakalilipas, talagang ika nga sa Ingles ay no dull moment. 2 kalahating taon po akong nakapamalagi dito, bago po ako muling binigyan ng bagong assignment. But anyway, ngayong gabi pong ito, sa ika-19 na linggo ng pangkaraniwang panahon, nakita natin yung magandang tagpo sa buhay ni Jesus at ni Pedro. Makikita po natin kung papaanong si Pedro ay punong-puno ng kasigasigan, punong-puno siya ng sigla, sapagkat gustong-gusto talaga niyang maging isang mabuting tagasunod ni Jesus. Minsan sila ay lumaot, na po, katulad nga po nabasa ni Father Clement na ipahayag sa mabuting balita, nagkaroon po ng unos. At doon po, siyempre kinabahan, pero bigla niya nakita si Jesus. At nung nakita niya si Jesus, sabi niya, Panginoon, gusto kong lumapit sa iyo. Gusto kong mawala yung takot ko. Gusto kong maging malapit sa iyo. Sapagkat, ayan, parang ganyan, umuulan, no? Di ba? Umuulan. Binabagyo sila. Para mawala yung takot niya, nagpalapit siya. Kaya naman po, sabi ni Jesus, inanyayahan siya. Sinabi, halika. At yun ang pagkakataon at alam natin, dala ng mabuting balita, na meron palang 2 tao na nakapaglakad sa tubig. Si Jesus at si Pedro. Bagamat, si Pedro, nakapaglakad nga siya sa tubig, pero hindi ganun kalayo. Pero hindi po yun ang punto. Ang punto po lalo dito ay ano ang naganap pagkatapos ng si Pedro habang naglalakad. Siya po ay nadala. Siya po ay nawalan ng focus. Nawala po yung kanyang pagtingin kay Jesus. Siya po ay nadistorbo. Siya po ay nag-alinlangan sapagkat nagkaroon siya ng pakiramdam na parang lumalakad nga ba ako? At mahabang sinasabi niyo mga katagang iyon, nawala yung kanyang paningin kay Hesukristo. At alam naman natin ang nangyari. Siya ay lumubog. Katulad ng bata, muntik siyang malaglag mula dun sa palo. Si Pedro, muntik nang malunod sapagkat nawala ang kanilang tingin kay Jesus. Ano naman ito para sa atin ngayong 2026? Sa ganito pong panahon, mga kapatid, naniniwala po ako kung papaanong kayo at ako ay meron din pong mga ganitong karanasan sa pamilya, sa paaralan, sa komunidad. Kapag ang pamilya po natin, nakakaramdam tayo ng nagkakahirap, nagkakawatak-watak, nagkakagalit-galit, nagkakalimot-limot, marahil nawala ang focus natin. Ang komunidad natin, dito sa simbahan at sa barangay, kung tayo man po ay hindi nagkakasundo-sundo, marahil nawala yung ating focus, yung pagtingin natin sa gitna.
Sa paaralan po, kung bumababa ang ating mga marka, ang ating mga grades, napapariwara tayo, marahil nawawala yung focus natin sa pag-aaral, napupunta kung saan-saan, marahil ay sa gadget. Sa ating sinisinta, sa ating mga iniirog, kapag sinabing parang hindi na ata ako ang number one mo, marahil nawawala yung focus natin sa Kanya. Katulad ng bata, katulad ni Pedro. Yung bata po sa aking kwento, at si Pedro po sa kwento po ng mabuting balita, ay hindi po lubusang nalunod o nalaglag. Bakit? Sapagkat pagkatapos na naramdaman nila sila ay pababa, pahulog, palubog, nagkaroon o nanumbalik yung kanilang ulirat at bigla nilang naisip na hindi pwede ako malaglag sapagkat gusto ko maging isang maging magiting na mandaragat. Hindi ako pwedeng malubog, katulad na sinasabi ni Pedro, sapagkat kailangan kong maging isang mabuting apostol. Hindi pwedeng masira ang pamilya ko. Hindi pwedeng magkahiwa-hiwalay at magkagalit-galit ang aming pamilya sapagkat sinimulan namin to ng tama at buo. Ang komunidad namin, hindi pwedeng magkahiwa-hiwala, hindi kami pwedeng magkagalit-galit sapagkat isa kaming komunidad na dapat magpaunlad nitong aming barangay. Hindi pwedeng bumagsak ako sa paaralan sapagkat inaasam-asam ko na darating ang panahon na ako'y mamarcha at gagraduate. Ano ang posibleng mangyari? Ano ang maaari nating gawin? Katulad ng ginawa nung bata at ni Pedro. Sinabi po sa mabuting balita, nang nanumbalik ang kamalayan ni Pedro, ang sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. Panginoon, halika, abutin mo ang kamay ko. Panginoon, kinakailangan kita. Magandang halimbawa ang iniiwan sa inyo at sa akin. Kung sakasakaling ang pamilya natin ay nagkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan, Panginoon, iligtas mo ang aming pamilya. Bumaba ka sa amin, abutin mo ang mga kamay namin. Kung sakasakaling ang komunidad natin ay nagkakahiwa-hiwalay, Panginoon, dumunta ka sa amin, dalawin mo kami, muli mo kaming pagbuklurin, narito ang aming mga kamay, abutin mo po ito. Kung sakasakaling ang ating mga pangarap na makatapos sa pag-aaral ay unti-unting nawawala dahil ang dami nating mga distraction sa kabi-kabila, sabihin din natin, Panginoon, turuan mo akong makalapit muli sa iyo upang maging matuwid muli, maging tuwid ulit ang aking daan. At muli kong bigyan ng pagpapahalaga ang pinagsumikapan ng mga magulang ko para ako ay makatapos. Mga ginigiliw kapatid, ito ang dahilan. Bakit po linggo-linggo kayo at ako ay nagsusumikap kahit hindi pista. Kung bakit po linggo-linggo kayo at ako ay nagpupunta sa simbahan kahit walang okasyon. Bakit tuwing linggo kayo at ako ay nagsusumikap na makaupo sa isang bahagi ng simbahan upang makapangilin sapagkat naniniwala tayo na mayroong isang Diyos na makikinig. Isang Diyos na handang iabot ang kamay. Isang Diyos na magbibigay ng pag-asa sa mga pagkakataon na ang pamilya, komunidad, sarili ay lumulubog. Huwag po tayong matakot kapag tayo'y lumulubog sapagkat hindi po yun ang dulo, hindi po yun ang katapusan. Katulad ni Pedro, siya po ay nakaahon. Katulad ng batang muntik na malaglag, ang sabi sa kanya, look up again. Look at your focus. Go back to that focus. Go back to the top of the mast. Nampalo. At hindi ka mapapariwara. Hindi ka lulubog, hindi ka malulunod. Mga kapatid, ika-4 na araw na kayo at ako
Sa kabila po ng lakas ng ulan, sa kabila po ng mga panganib, sa kabila po ng mga pag-aalinlangan, sa kabila po ng mga alalahanin, nagtitipon pa rin tayo dito para makapanampalataya, para makapagdasal. At sa pagbabalik natin dito sa simbahan, lalo na po ako, matagal-tagal na rin pong hindi nakakabalik dito, isang magandang kasama sa buhay ang muling lumalakad katabi natin para samahan tayo sa paglapit natin kay Jesus. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi ang ating mahal na birhen. Mahal na birhen ng Peña Francia. Sa tagal-tagal po ng panahon na ang simbahang ito ay naitatag, hindi ko po alam kung pang ilan na akong pari dito eh. No po? Pero hindi naman importante yon. Kami pong mga pari, come and go. Kami pong mga pari, pinapalitan. Kami mga pari, tatanda. Ngunit ang sambayanan ng Peña Francia ay nananatili. Napakaganda pong tignan na kanina po sabi sa akin, itong binatang ito, Father, ikaw pa nagbinyag. Itong couple na ito, Father, ikaw ang nagkasal. Itong sister na ito, siya po yung dating barangay coordinator. Napakasarap pakinggan sapagkat sinasabi po natin, katulad ni Pedro, sa mga panahon na tayo ay lumulubog, nangungulila, nalulungkot, nawawalan ng pag-asa, nakakabalik tayo dito. Nakakapunta tayo dito. Napapanariwa ang ating pananampalataya. Kaya yun ang dahilan, bakit yung bininyagan ko po noon, 20 taon na nakalilipas, yung ikinasal ko po, 23 taon na nakalilipas, ay naririto. Sapagkat naniniwala sila na may umaakay kasama sila patungo kay Jesus, ang mahal na birhen. Isang yaman ng parokyang ito, ang mahal na birhen. Tanungin niyo po sa pinakabata, sa pinakamatanda, kapag sinabing Peña Francia, ting simbahan. Kapag sinabing Peña Francia, ting tatarin. Kapag sinabing Peña Francia, ting, ayun, very good. Di ba? Ito ay pamayanang sumasamba. Oo, maliit. Hindi na humaba ito eh. Hindi na ito lumuwang. Pero, buhay ang pananampalataya. Umaasa ako sa mga batang naririto. Pagtandaan ninyo, siguro abo na ako. Ipagpatuloy nyo sana ang mga nasimulan 75 taon na ang lumipas. Kung papaanong nagsimula, kinakausap ko po ang mga batang narito kasi sila yung mga young ones, ano? Sana wag kayong bibitaw sapagkat napakaraming ipinuhunan ng inyong mga ninuno. Maraming itinanim ang inyong mga magulang. Maraming itinago para sa inyo. Para pag dumating ang takdang araw na kayo ay katulad na nila, masasabi nyo rin na ako'y isang anak ng mahal na birhen, iniaakay palapit kay Jesus na hindi papayag na malunod, malaglag, mawala ng pag-asa sapagkat meron laging laging umaakay at sumasalo ng aming buhay. Ang aking pong pagbati sa inyo, ang aking pong hangarin, ang panalangin ko ay para sa inyo na sana ho lumawig pa ang ating pamayanan. After po ng August 16, kung di po ako nagkakamali, magsisimula ang 76th year. Na po, ikapito po at 6 na taon. Alam kong kung paano nagsimula ito, kahit ganaw na katagal, 7 dekada na nakalilipas, patuloy pa rin ang mga pader ng simbahang ito, umaalingaw-ngaw
nagpupuri sa Diyos kasama ang Birhen ng Peña Francia. Amen.